Hello, magandang araw. Ngayon po pakinggan natin yung sinasabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa pagtaas ng langis. Tinawag niya yung DOE na parang wala daw silang urgency sa katawan, no? According to her. So, pakinggan natin kung bakit niya nabanggit yun at tama ba na pagsabihan niya ang DOE ng mga ganong salita. So, dito pakinggan natin kung ano yung dahilan kung bakit nasabi niya yun sa mga kawani ng DOA. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Mr. Chair, hindi po nagbabakasyon ng DOE. I mean, we work from 8 up to 8 in the evening, doing meetings and doing everything that we can do just to keep our country sufficient in supply and monitor the prices. All of them are working even harder now. Marami pang magtatanong. May isa na lang huling hirit ako kay Secretary Garin. Alam natin, ang lead agency ng department ng krisis na ito, ang inaasahan na tutulong at tututok sa krisis ng langis ay yung Department of Energy. Tama po ba? Pati yung attached agencies, they're supposed to take the lead in handling the energy crisis as we understand it today, including ERC, NAPOCOR, lahat ng narito, higit sa lahat PNOC with legendary reserves kung saan man sila. And this is stated in your mandate. And the president also wrote that, in fact, there would be a cutting back in government agencies to 4 days. However, I am in possession of Department Order DO 2026-03-0006, under which the department, through the order of the secretary, has adopted only 2 days of on-site work per week, with only 50% of DOE officials and employees reporting. And the rest is all work from home. In comparison to Memo Circular 114, they were mandated for a 4-day on-site work arrangements. Our private companies, in order to make a living and to stay above water, have chosen to stay on site 5 days. Hindi sila nagbabawas. Only a few companies like Del Monte and Aboitiz, nagbawas nga, Monday naman to Thursday. Ang DOE, 2 days lang. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Can you please explain the rationale for this madness at nagagalit ang tao? 2 araw lang kayo magtatrabaho sa harap ng krisis. So, ganun ano. Yun yung unang kung bakit niya nasabi yun. Kasi nakikita niya na yung bansa natin may kinakaharap ng krisis, di ba? So, yung idea na nasabi niya na bakit wala kayong urgency? Bakit sa lahat ng mga nagtatrabaho kayo lang yung may 2 araw lang yung pasok nyo at iba nga, no? 4 na araw yung sabi ng presidente. Bakit sa iyo? So, bakit na sabi yun, bakit doon na focus? Kasi yung mga nangyari kasi sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng langis, di ba? So, inaasahan talaga ng publiko na may agarang aksyon ng DOE kasi sila yung ahensya na um, papatupa o nagmo-monitor ng lahat, no? Kasama yung ano sa langis.
So, pero ayon kasi sa kay Senator Amy, na parang ito na yung kinakaharap ng bansa tapos sabi din dito sa ano niyo, 2 araw lang kayo magtatrabaho on-site and then the rest, work from home na. Kaya parang lumalabas tuloy na nagiging, hindi proactive yung dating ng ahensya. Parang yung plano ay parang kulang yung nakukulangan sa aksyon yung si Senator Amy. Kasi nga kung hindi nga nagagawa ng maayos ang nakapasok pa ng 5 araw, how much more yung 2 araw na lang, di ba? So, dito kasi nararamdaman na ng mga tao yung epekto talaga kasi habang tumataas ang langis ay tumataas yung pamasahe, tumataas din ang presyo ng mga bilihin at bumibigat ang mga gastusin. Kaya ganito na lang ang sentimento ni Senator Amy Marcos, no? Na tama nga naman, no? May punto naman siya na dapat maging ipakita din sa publiko na nagtatrabaho na ibibigay din yung buo. No? So, hindi pwedeng mabagal ang gobyerno. Kasi araw-araw apektado yung tao eh. So, naghahanap siya ng konkreto na plano at pagpapakita ng yung willingness. So, pero pakinggan din natin yung explanation din ng DOA kung bakit 2 araw instead na 4 days na sinabi, bakit 2 araw lang sila nagkakaroon at talaga bang kung sinabi nilang 2 araw 2 araw lang din sila nagtatrabaho o lagpas din ang tinatrabaho nila. Okay, pakinggan din natin yung side ng DOA para at least malaman natin kung sino sa kanilang dalawa ang mayroong tamang idea ng o may rason ang bawat isa. Bakit? Mr. Chair, work from home doesn't mean that we don't work, ma'am. We work every day. We meet every day, even in weekends. We haven't stopped actually for 8 weeks already. Yan kasi Hindi po. sinabi ninyo kanina na yung i-accelerate yung approvals. Ang daming nagre-reklamo. Wala daw silang mahagilap sa DOE, PNOC for the approvals of contracts, for the approvals of different projects. Walang tao. 2 araw lang. Di nila alam kung sinong papasok, sinong hindi. Doon pa sa 2 araw, kalahati lang daw papasok. 50% daw yung memo ninyo. Bakit ganun? Kayo inaasahan. Namamatay na yung tao ng gutom, hindi na makapaghanap buhay. Wala nang ani, wala nang pagkain. At ang DOE ay nagbabakasyon. Tama ba yun? Mr. Chair, hindi po nagbabakasyon ng DOE. I mean, we work from 8 up to 8 in the evening, doing meetings and doing everything that we can do just to keep our country sufficient in supply and monitor the prices. All of them are working even harder now than we kahit ano. Dapat lang po, dapat lang. But how does DOE manage the crisis if half of its personnel is away? Kahit i-zoom mo pa yan nakatakot-takot, kung nangangalahati lang at 2 araw lang, yan lang talaga maaasahan. Anong klase yan? Lahat ng gobyerno, 4 na araw. Ang sabi ng Pangulo, 4 na araw. Ang private company, wala ngang tapang na magsara kahit 1 araw sa nervyos dahil ang sama ng kalagayan natin. Bakit kayo 2 days?
2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity in this. From the get-go, Sa we wanted sobrang, to sa push. sobrang saving naman ninyo, Secretary Garin, hindi naman yata tama na walang pumapasok yung mga oil stakeholders, lahat ng umaasa na makabili ng mas murang langis, wala mahagilap sa DOE. Wala raw katao-tao sa PNOC. Wala daw tao sa ERC. Ano ba ito? With days 44. So, ito yung sinasabi ni Senator Raimi na bakit sa kadami-dami na mga ahensya din ng yung mga private na mga kumpanya, sila nga nag-exert ng hanggang 5 araw para lang matugunan din ang mga pangangailangan. Pero bakit ang DOA? Pero yung DOA naman, meron din silang rason na hindi naman porket 2 araw lang yung sinabi doon. Yung 3 araw o yung the rest, wala na silang ginagawa. May ginagawa din sila kahit nasa bahay na. Kaya nga nagmo-monitor pa rin sila, nag-usap-usap. So kasi sabi, mag-cut ng pati mga government employees dapat mag-cut ng budget nga, di ba? So, sila mga tao din to, nagko-commute din to sila araw-araw. Gumagamit din to ng mga gasolina. Gumagamit din sila ng langis. So, apektado sila bilang personal nila na buhay. Hindi porket ahensya sila ng gobyerno, hindi na sila tao. Hindi na sila nangangailangan din ng langis. Sila apektado din kaya nakikita din nila yung urgency. Kaya lang ang pangit naman sa ginagawa ni Amy ay doon ka lang nakapokus sa sinasabi nila na 2 araw tapos huhusgahan mo na sila na walang ginagawa. Parang ikaw bilang senadora, ano din ba yung nagawa mo para makatulong ka rin sa crisis na to? Kasi yung mga sinasabi ni Yussi Garin, tama nga naman. Gumagawa din sila ng paraan, gumagawa din sila ng solusyon. Pero kasi sa sobrang bigat nito, hindi naman nila kaya na yung hindi nila hawak, hindi na hawak yung yung pagtaas at ng mga presyo. Diba? Na-explain na to sa ibang mga pagtalakay na yung DOE hindi talaga sila makapag-mandate ng pagbaba ng presyo kasi hindi naman talaga nila hawak ang takbo ng mga kumpanya eh. Kasi ito nga yung nasabi natin na yung crisis na to, yung oil crisis is a global crisis ito. No? Kaya ang basihan kasi ng oil price is the global oil price. So ito yung basihan. At hindi ito kaya kontrolin ng Pilipinas o isang bansa pa. So yung may ginagawa naman sila, may ginagawa yung DOE, pero hindi kasi kaya nila eh. Hindi kasi ito simpleng problema lang ng bansa natin na halimbawa ang Pilipinas lang yung nakakaranas nito. So pwede nating masolusyon, pwedeng maagarang solusyonan ng DOE. Kaya lang hindi kasi ito national. Ito ay global, no? Pangkalahatan kasi ito. Kaya
hindi siya hindi siya yung naawa din ako sa taga DOE kasi ginagawa din naman nilang lahat kasi kung hindi nila gagawin yung kanilang lahat na makakaya, pati sila naman din kasi apektado. Hindi naman na bakit sa kanilang bahay ba, sa mga bahay ng mga taga DOE na to, mayroon silang deposito ng langis? Sila ba yung humahawak ng mga tangke ng langis? Na hindi sila naapektuhan? Naapektuhan din sila, kaya sila ay nagtutuloy din ng kanilang trabaho hangga't kanilang makakaya. So, pero ayon kasi kay Senator Amy Marcos na walang urgency dahil nandito sa 2 araw lang. So, yung kanyang argument is paikot-ikot lang dito sa sinasabi na 2 araw. Tapos maraming nagrereklamo na mga kumpanya. Pero sa akin nga, sabi ko, bakit hindi niya pangalanan kung sino yung mga kumpanya na yun, no? So, pakinggan natin ulit yung sabihin ni Gary, no? Kasi maaari bang lumabis yung pagsasabi ni Amy Marcos o tama din siya sa kanyang statement o lumampas din siya. So, tingnan natin at pakinggan natin. Mr. Chair, the bureau that's OIMB, that's downstream, that's there all the time, even on weekends. PNOC is there also. ERC is there also. All the personnel na dapat nag-handle ng mga frontline natin, nandyan, Mr. Chair. Those that are not in the office are continuously working. These are all, we have had a system of e-signatures, and this is not I'm sorry, pero hindi po I mean, you can see naman kung ano yung pinanggagawa namin over the last 8 weeks. It is not because they are at home and they are not doing anything or nanonood lang ng TV doon or hindi nagtatrabaho. We can show it in our accomplishments, Mr. Chair. Lahat po sila overtime yan. Hindi po nagtigil ang trabaho dahil work from home. The objective of work from home is not to stop working. It is to become more efficient. Ngayon po, we are trying to save for the country para Hindi ba sinabi ng Pangulo na 4 days? Bakit kayo kinalahati pa yung 4 days? Hirap na hirap yung mga pumupunta sa DOE, magpapapirma sa PNOC, walang tao. Andito Section 3 mo Eto the DOE shall implement a hybrid work arrangement whereby officials and employees shall render 2 days on-site work per week. Ibig sabihin, wala sila doon. Sino naman ang magtatrabaho? Sinong pipirma? Sinong kakausapin? Sino mag-a-approve ng kinakailangan natin kapag ganyan? Kaya pala, pag nagtatanong kami, wala na kayong sinabi, kundi pag-aaralan, i-review, babalikan, pagmimitingan. Kasi nga, 2 days a week. Mr. Chair, PNOC is a GOCC, so I cannot speak for them, but I'm speaking in behalf of the Pareho rin po. But all contracts are all on deadline, Mr. Chair. Wala po kaming lahat po ng mga service contracts. They continuously, we only have 30 working days for that to sign, and those are signed before the 30 days. Lahat po na meetings, we are still ongoing with that. Even our oil companies, our bulk distributors, everyone po, minimit po yan. Wala pong tigil po yan. Even on Friday, we have, I have 6 meetings with all the LGUs, and that doesn't stop us from working. Just the fact that baka sa iba po pag work from home di sa magtatrabaho, pero eto po yung DOE nagtatrabaho. I don't know what the arrangement is with PNOC. Secretary naman, paano pipirma ng mga permitting na sinasabi nyo na accelerated hybridization? Paano pipirma ng iba't ibang mga renewable projects? Walang tao dun sa opisina. We're automated, Mr. Chair. Pambira. Hindi naman online yung approval It's online, Mr. Chair. Hindi. Because Oh, see? So, nagpapakita lang na in-explain, ito yung mahirap kasi sa mga senador
ito yung magtatanong-tanong sila, magpupunta sa hearing na hindi na wala namang alam. Lalo na 'to si Amy Marcos. Sinasabihan ka na nga na puwede ngang online yung approval, tapos igigiit mo pang hindi. Magtatanong ka pa tapos hindi ka naman tatanggap ng sagot, eh, 'di wag kang magtanong. Simple. Kasi habang okey na sana yun, okey naman yun na tinanong niya na nasaan na yung urgency, bakit 2 araw lang. So, at ito nakita natin yung kasagutan ano, na hindi naman maganda yung sagot ni Yuse Carina. Tama, hindi namang ibig sabihin na work from home vacation. Hindi naman yan katulad niyo mga senador. May mga ilang senador na nagtatrabaho naman. Pero may mga iba nga hindi na napapakita eh. Si Bato nasaan na ba? Total vacation. So hindi naman ibig sabihin kasi na work from home is vacation. So thinkers are doers, di ba? Kaya naisip yan ni Amy Marcos na ang work from home is vacation dahil siya ay nagbabakasyon na namang. Kaya yan tuloy, hindi mo alam na pinapaliwanagan ka na sinasabihan ka na nga na pwede nga ang online na approval. Tapos ayaw mo pang maniwala. E di ikaw magtrabaho dyan sa DOE at ikaw magsabi na hindi. Tatanong-tanong ka tapos hindi mo tatanggapin ang sagot. Ano ba? Tapos yung argumento niya kasi paikot-ikot lang doon sa bakit 2 araw. Tapos sino ba yung kumpanya na lumalapit sa DOE? Pangalanan mo, example, si Juan de la Cruz Company. Dapat ganun. Pag nagpaliwanag ka, para at least masagot ng DOE na, oh, sino ba yung pumunta doon na hindi na si kaso na hindi na pag-renew? At pangalanan mo kasi nag-iimbento ka na naman eh. Pinagmanahan ka na naman sa imbento mo eh. Tapos gagamitin mo yung taong bayan na naman, sabihin na umaaray ang taong bayan. Oo, umaaray kami pero hindi na, wag namang gasgasin ng mga kalokohan mo dyan, mga propaganda mong walang kwenta sa Senado. Kaya nga ewan ko, dapat magboto tayo ng boboto natin na may utak din eh. Hindi lang puro mga utak, anong utakti ang yan sa Senado, nandiyan sa Kongreso, o mga politiko. Pakinggan nga natin. Hindi po, marami po nagre-reklamo. In any case, I think that this memo that the lead agency will work as a mere 2 days a week in the face of this crisis is reprehensible and incomprehensible. Talaga naman habang ang taong bayan ay hirap na hirap, ang ating mga mangingisda ay naghihikahos, ang presyo ng pagkain at panlangis ay hindi ubus maisip, abay walang pakialam ang DOE at sila ay nagbabakasyon 2 araw sa isang linggo ang pasukan. Yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat po. Mr. Chair, hindi po kami nagbabakasyon, Mr. Chair. We work very, very hard. I mean, all our USECs have individual assignments sa power, na ayos po yung power. On the supply side po, non-stop po yan, paghanap ng supplier. On enforcement, our offices, even though wala kaming tao, pinupuntahan po lahat po ng mga reklamo, it's not stopping the work, Mr. Chair.
our efficiency is even higher now because we are, despite the fact that we are work from home, hindi po na titigilan yan. If there are applications for service contracts for renewable energy that goes through EVOS, and all of that is on time, that is, that those are applications are we comply with it, with the legal requirement that it has to be finished in 30 calendar days. Wala pong deemed approved yan kasi bawal po yan sa DOE. So we are doing everything on time. And if there are applications, our frontliners are there. Naka-assign yan na dapat kung may nag-apply po ng gusto nilang bagong gas stations, the office of Director Rino is there, and they're actually practically there 7 days a week because of all these problems, Mr. Chair. Secretary, I have no desire to argue with you. Wala kang desire to argue kasi wala ka namang alam. Tangahan. But the facts are as far as DOE is concerned, at saksakan ang dami ng reklamo mula sa iba't ibang sektor, higit sa lahat ang sektor ng langis. Yun lang. Kaya siguro kung maaari, balikan kaya natin itong memo ng ating Pangulo na 4-day on-site. At least man lang yung DOE. Bigyan ng konting diin itong krisis na hinaharap ng ating bansa. May I suggest to the good secretary? I know that dahil sa EVOS law lahat electronic, no? We push for that law na lahat electronic time bound in approval. But I think because of the magnitude of the problem right now on oil supply, nako-focus lahat sa DOE. So may I suggest just to revisit that policy of 2-day work week. On the other side is also optics no? Lahat nakatingin sa DOE. Pero kung 3 beses sa isang linggo hindi nakikita, no? There's also the optics problem rin in that sense, no? So may I just suggest to revisit that. Tingnan ko talagang effective and efficient ang nagiging output. Mr. Chair, yes, we will revisit, Mr. Chair, and also we are also pushing for energy efficiency for everyone. Kasi this problem can go on for 6 months to 1 year. And it seems like even this week's news, it's going to get worse because of the pronouncements of President Trump. So we are pushing for efficiency in electricity as well as in fuel. Kasi kailangan talaga everybody has to practice this behavior. And as mentioned by the good chairman, we will revisit the advisory, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Okay, so ganun yung talakayan ni na Jaime Marcos. So it seems na doon lang sila nakapokus sa 2 days a week. Hindi na nila nakita yung kung ano ba talaga yung pinanggalingan ng DOE din. Yung trabaho nila hindi naman sila talaga nagkulang. Kaya lang, siyempre, hindi din naman nila kayang mapunan lahat, di ba? Kasi hindi naman to national crisis, kundi global naman kasi to. Kaya sa balikat ng DOE, mahirap din ang ganitong sitwasyon. Kaya kahit sila, no, naghahanap din ng kung ano yung paraan na suitable. So, nangyayari is sila yung tapunan ng sisi. Naging tapunan ng lahat ng sisi sa mga nangyayari. Pero yung tanong din naman kasi, puro na lang sisi yung ginagawa ng Senado din sa DOE. So, ano din yung plano ng mga senador? Ano din ang magagawa nyo para maibsan ang krisis na ito? Meron din ba kayong malinaw na plano para
tulungan ang isang ahensya ng gobyerno, hindi lamang kayo, 'di ba? Kaya 'yun lang 'no, na nakita natin kung ano yung totoong pinanggalingan ni Jaime Marcos at wala namang katuturan. Doon lang siya paikot-ikot sa 2 days, 2 days. Wala namang klarong tanong, wala namang klarong ah, suggestion. Hindi suggestion na kung paano yung paglutas ng problema, wala eh. Puro na lang tanong, puro na lang tanong. Ng 2 days, 2 days. O tanong nga ng kung bakit, kung paano. Wala eh. Tapos hindi niya rin alam kung ano pala yung approval ng mga ganitong projects, mga renewal. At pag sinagot, ayaw namang hindi. Alam mo yung parang akala mo kung sino magmasta. Wala namang ibinubuga. So, yun lang po. Maraming salamat.